Habang magkakaharap ang dalawang panig, halos nagsisiangil ang bawat isa. Sa paglitaw ng mga dalakit nun ni Jacob, kasabay naman nito ang pag-usbong mula sa lupa ng demonyong gubat ni Leonardo. Napakataas ng tensyon sa buong paligid. Nang makita ni Zed ang demonyong gubat, nagulat naman siya dahil buo nang muli ang mga pakpak nito. Inangilan yun ni Zed habang nanlilisik ang kanyang mga matang nakatitig dito. Bumaba siya noon sa lupa malapit kay Jacob at Tandang Augusto. Sa pagkakataong yun ay may hawak ng espada ang demonyong gubat na gawa sa solidong sanga at ugat ng mga puno na kung pagmamasdang maigi ay napakakukunat at napakatitigas ng bagay na yun. Nakatitig din kay Zed ang demonyong gubat habang nakangiti ito ng nakakaloko. Habang nagwiwika pa ito ng, "Kumusta ka na, gabunan?" "Kung nasindak mo ako nung nakaraan, wes, ngayon, humanda ka dahil papatayin na kita sa ngalan ng diablong gumawa ng impyerno." Wika ng demonyong gubat. Nang makita nito ni Zed, agad naman na tumugon si Zed ng, "Nakakatakot naman. Wala ka sa posisyon para sabihin na kaya mo akong paslangin. Kampon ni Satanas. Sa pagkakataong ito, ibabalik kita sa kandili ng iyong Panginoong pinaglilingkuran." Mariin naman na tugon dito ni Zed. Matapos nilang magbatuhan ng mga salita, bigla namang tumahimik nun ang paligid dahil sa aurang pinakawalan ng dalawang demonyo. Bagaman pareho silang demonyo sa kanilang katauhan at abilidad, magkalaban naman ang prinsipyong kanilang ipinaglalaban. Nasa panig kasi ng kabutihan itong si Zed at nasa purong kasamaan ang demonyong gubat. Mamaya-maya pa, magkasabay na nagbigay noon ng hudyat si Jacob at Leonardo para sa malawakang pag-atake ng kanilang mga kasaba. Kahit na hindi nila tansyado ang bilang ng mga harimudon, batid naman nilang hindi lalamang ang maraming bilang ang mga yon sa kanilang pangkat. Bago sumugod nun si Tandang Augusto, nagwika pa ito kay Jacob ng, "Iha, ikaw na ang bahala kay Leonardo. Alam kong kaya mo siyang harapin. Di kasi kaya ng tangan kong abilidad ang mga karunungang taglay niya. Huwag mo siyang hayaang makalikha ng ritual na pantawag sa mga engkanto. Malalagay tayo sa alanganin pag nangyari yon." Huling habilin ng mambabarang kay Jacob bago ito sumugod patungo sa labanan. Nagmistulang gera ang mga kaganapan dahil sa batalyon ng mga aswang kontra batalyon din ng mga aswang ang nangyari. Dahil sa dami ng mga naglalabang mga nilalang, ang iba nun sa mga mandurugo ay mas piniling bumaba ng hindi tumutuntong sa lupa. Lumilipad sila pero mababa lang ang kaya nilang abutin at atakihin ang kanilang mga kalaban. Nasa kaanyuan ng malalaking baboy ramonon ang mga harimudon habang nakikipaglaban sa bawat manturugo. Si Zed at ang demonyong gubat nun ang magkaharap. Pero bago ni Zed kaharapin ang nilalang, tinawag na nito ang kadena ng impyerno na pangunahin niyang sandata kapag alam niyang malakas ang kanyang kalaban. Parehas sila nung nagpapakawala ng itim na presensya. Kasabay pa nun ang mahinang ambon ng ulan, ulog at kidlat. Sa isip noon ni Zed, maaaring naghanda ang demonyong gubat
sa muli nilang pagtutuos ng gabing yun. Si Tandang Augusto naman ng mga oras na yun ay kasama ang dalawa niyang kasanggang engkanto na nakikipagbakbakan sa mga aswang. Si Corazon at Ivan at iba pang mga mandurugo ay nakikipagpalitan ng atake sa mga aswang na harimudon. Sinusuwag ng mga harimudon ang mga mandurugo gamit ng kanilang malalaking pangil na nakausli sa kanilang mga bunganga na nakaturo sa langit. Ang mga mandurugo naman ay sumasagot sa kanilang mga pag-atake gamit ang kanilang mga mahahabang kuko. At kung may pagkakataon ay ginagamitan nila ito ng kanilang pangil habang nakikipaglaban. Si Jacob naman ay hinahabol si Leonardo dahil sa lumayo ito sa nagaganap na digmaan. Waring may gagawing kakaiba naman siya. Pero di hahayaan ni Jacob na mangyari iyon. Habang sinusundan noon ni Jacob si Leonardo, hinaharang naman siya ng mga dambuhalang baboy na agaran naman niyang inaatake ng mabilis gamit ng kanyang sangkot na may basbas ng orasyon ng sibat ni Atardar. Ay iniiwan niyang nangingisay sa lupa dahil sa sumpa ng sandata ng antingero ng kanan na si Jacob. Namumukod tangis siya sa digmaang yun dahil siya lamang ang nagtatangan ng mga karunungan mula sa kanan. Iniwan niya noon ang mga dalakit noon sa labanan upang tulungan ang kanyang mga kasama. Habang patuloy niya noong sinusundan si Leonardo, tumigil ito sa isang banda at doon ay lumuhod ito para gumawa ng mga ritual upang tumawag ng mga engkanto mula sa biringan. Mabilis naman yung tinungo ni Jacob habang nag-uusal siya noon ng mga pantigalpong ibabato niya sana kay Leonardo nang bigla naman siya noong harangin ng 3 gabunan. Isa doon ay yung nakatakas sa kanila sa daanan sa isa nitong kasama. Tumama ang binitawang tigalpo ni Jacob at agad na napahandusay sa lupa. Kasabay naman nun ang mabilis na pagsugod ng 2 gabunan kay Jacob. Pinaulanan siya ng mga ito ng pagkalmot, subalit di yun bumabaon sa balat ni Jacob dahil sa sanib puwersang kabalya noon ng Satur at 7 Arkanghel. Agad naman yung naagapan ni Jacob nang iwinasiwas niya ang kanyang sangkot na tumama naman sa liig ng 1 gabunan. Agad yung humandusay sa lupa habang kumikisay-kisay at bumubulwak sa liig nito ang masaganang daloy ng dugo. Natigilan naman nun ang isa pang gabunan sa pag-atake. Ngunit di na yun binigyan pa ng pagkakataon ni Jacob. Mabilis niya rin yung sinugod habang inihahanda niya ang kanyang sangkot. Sinalubong din naman siya ng gabunan habang inihahanda naman nito ang matatalas niyang mga kuko. Sa paglampas naman nila sa bawat isa, agad naman niyang tinakbo nun ang kinaroroonan ni Leonardo upang hadlangan ito sa gagawin nitong pagtawag sa mga engkanto ng piringan. Habang nananakbo nun si Jacob, humandusay naman nun sa lupa ang gabunan na nakahiwalay na ang ulo nito sa kanyang leeg. Subalit nang marating niya kung saan nagtungo si Leonardo, ay wala na ito doon. Sa pagsipat niya noon sa nagaganap na labanan, doon niya nakita si Leonardo na isa-isang pinapas lang ang mga mandurugo. Kaya mabilis na naman siyang kumilos pabalik sa digmaan. Habang papalapit siya noon sa digmaan, nakakasipat siya noon ng lagusang bumubukas sa isang bahagi ng baryo. Nang makalapit na siya noon sa digmaan, agad naman niyang inatake si Leonardo at agad niyang iwinasiwas ang kanyang sangkot sa likod nito.
Nakapagtataka naman na naiwasan yun ng mangkukulam kahit na ito ay nakatalikod kay Jacob. Ngumisi yun sa kanya habang nagwiwika ng Nalalapit na ang inyong kamatayan, Antingero! Paparating na ang aming mga kasanggang engkanto mula sa kandili ni Carolina ng Biringan. wika ni Leonardo nang muli silang magkaharap ni Jacob. Sa pagkakataon naman na yun ay hindi umiimik si Jacob habang tinitignan nitong maigi si Leonardo. Ilang sandali lang ay itinaas ni Leonardo ang kanyang tungkod upang gumawa ng salamangka, upang gawin ang sarili niya na isang maitim na usok. Muli ay inikutan nito si Jacob. Ngunit sa pagkakataong yun ay mas mabilis na ang pagkilos nito na tila ba sumasabay na ito sa hangin. Di kasi yun nagawang sugatan ni Jacob. Gayon pa man, gaya ng ginawa niya nung una niya itong nakaharap, ipinikit niya noon ang kanyang mga mata at inusal sa kanyang isipan ang 7 liwanag ng kalangitan gamit ang 7 Arkanghel medalyon. Muli ay lumiwanag noon ang kanyang kapaligiran. At kahit na nakapikit siya noon, ay nakikita niya si Leonardo na iniikutan siya ng mabilis habang wala naman siyang kibo na nakatayo sa kanyang kinaroroonan. Habang nangyayari yun, hinaplos niya noon ang medalyon ng 7 Arkanghel nang maramdaman niyang aatake na ang mangkukulam. Malakidlat naman niyang sinabayan yung ataking muli ng mangkukulam mula sa likuran nito kasi nabasa na niya ang gagawin nito. Sa mga kaganapan naman sa 2 demonyong naglalaban, halos balutin noon ng maitim na presensya ang himpapawid dahil sa pagpapalitan ng atake ng mga ito. Iwinawasiwas nun ni Sed ang kanyang mga kadena na sinasangga naman ng demonyong gubat na tangan nitong espada na gawa sa matigas na parte ng mga pinaghalo-halong mga kahoy. Nagbabaga na noon ang espada ng demonyong gubat. Dahil sa patuloy na pagtama nito sa nagbabagang mga kadena ni Sed, unti-unti na yung napupudpud. At sa huling wasiwas ni Sed ng kadena, muling nagtama ang kanilang mga sandata. Dahilan upang tuluyan ng malusaw ang sandata ng demonyong gubat. Dahil sa tuluyan na yung nagliyab sa patuloy nitong pagkiskis sa kadenang nagbabaga ni Sed. Paano? Paano mo pa ako papatayin kung wala ka ng sandata, demonyo? Ang lakas mong pagbantaan ako. Wala naman palang binatbat ang sandata mo sa kadena kong tangan. Kung ako sa'yo, binitbit mo na sana si Satanas para may magligtas sa'yo. Wika ni Sed matapos nitong makita ang pagkatunaw ng sandata ng demonyong gubat. Nag-angil lang naman ang demonyong gubat matapos nitong marinig ang winika ni Sed. Kasunod noon ang walang pagdadalawang isip na pagsugod kay Sed. Sipa, kalmot, suwag ang ginagawa nitong pag-atake kay Sed, na tinatawanan lang naman ng gabunang si Sed habang iniiwasan nito ang mga pag-ataking yun. At sa muling pagtadyak sa kanya ng nilalang, kasabay ng kanyang malakas na paghataw ng kadena dito. Dahilan upang kumalas ang binte ng demonyong gubat sa kanyang katawan. Halos mapasigaw naman nun ang nilalang dahil sa sakit. Tumatagas mula sa sugat ng demonyo ang maberde nitong mga dugo. Ang mga kaganapan naman nun kay Corazon kasama ni Ivana, halos sugatan na ang mga yun.
dahil sa kakaibang lakas na tangan ng mga harimudon. May napas lang sila sa mga ito, subalit kahit sugatan na ang mga harimudon, para bang hindi man nakakaramdam ang mga yun ng panghihina. Dahil sa hindi nagbabago ang ipinamamalas ng mga ito na lakas sa pakikidigma. Si Natandang Augusto naman kasama ng mga engkanto at insekto nitong alaga ay napas lang na rin ang karamihan sa kanilang mga kalaban. Subalit unti-unti na rin nanghihina ang matanda. Sina Jose at ang itim na tikbalang naman noon ay tila ba hinahatak na rin ng ikalawang dimensyon dahil sa mga matitinding pinsala ng mga itong natamo sa nagpapatuloy pa ring digmaan. Marami na ang nagwisno ng buhay ng magkabilang panig. Samantala, sa nagaganap noon na pagsasagupaan ng mangkukulam na si Leonardo at Jacob, sa nakaambang pag-atake ni Leonardo na malakidlat namang sinalubong ni Jacob, sa pagtalon ni Leonardo habang nasa anyong aswang at hawak ang tungkod papatusok kay Jacob, sinabayan naman yon ng antingero habang mahigpit na nakakapit sa kanyang sangkot na puno na rin ng dugo ng mga aswang. Nang maglapat na sila, mabilis na umiwas si Jacob at umiba ang direksyon ng pag-atake. Nagulat naman ang matandang mangkukulam sa ginawa ni Jacob. Subalit bago pa man lumapat noon ang sangkot ni Jacob sa katawan ni Leonardo, mabilis itong nag-anyong usok at kaagad na nakaiwas sa pag-ataking ginawa ng binata. Mabilis yung nagpaikot-ikot sa paligid at sa bawat madaanan nitong mga mandurugo ay humahandusay sa lupa. Pinagat naman yung muli ni Jacob at bawat madaanan din ni Jacob na mga harimudon ay nagigilitan niya ng mga leeg. At agad ding lumulupasay sa lupa habang nangingisay. Habang nananakbo nun si Jacob para habulin si Leonardo, di naman niya lubos maisip kung papaano ito nakaligtas sa kanyang pag-ataking ginawa dito. Napakabilis ng bawat pangyayari na halos di niya yun nasubaybayan. Nakikita pa niya noon ang mga dalakit nun habang ito ay tumatakbo na nahihirapan din sa pakikidigma dahil sa kakaibang abilidad ng mga harimudon. Bagaman ito ay ordinaryong aswang lamang sa kanilang lahi, biglang pumasok sa isipan niya noon ang ideya na siguro ay may isang nilalang na pinagmumulan ng lakas ang mga yun. Kaya kahit tagtad na ng mga pinsala ang mga ito, ay nagagawa pa rin ng mga yun na makipaglaban. Kaya naman nabaling ang atensyon niya noon kay Zeda at sa demonyong gubat na naglalaban pa rin sa ere. Nakita niya na putol na ang isang binti ng demonyong gubat at malapit na ni Zed na magapi ang nilalang na yun. Muli namang natuon ang atensyon niya noon kay Leonardo nang masipat niya ang maitim na usok na mabilis na gumagapang sa paligid pasalubong sa kanya. Nang makita niya ang mga kaganapang yun, binaklas niya ang sibat ni Atardara sa kanyang sangkot at lumikha siya nun ng isang espiritual na sibat na kanyang gagamitin upang kontrahin ang salubong na atake ni Leonardo sa kanya. Hinawakan niya nun ang sibat ni Atardara at itinutok sa papasugod na mangkukulam sa kanyang kinatatayuan. Nang magkasalubong na silang dalawa, buong lakas namang binitiwan ni Jacob ang sibat ni Atardara. Tumama yun sa tungkod ng matanda na nakaamba din sa kanya upang siya ay saksakin. Subalit, nang lumapat ang sibat ni Atardar dito, nalusaw naman ang tungkod ni Leonardo at nabasag ang bungo na nakakapit doon at diretsong tumama sa dibdib niya ang sibat ni Atardar na pinakawalan ni Jacob. Pagbaon ng espiritual na sibat sa dibdib nito,
Nagpagulong-gulong naman ito sa lupa at sa pagtigil nito, halos mamilipit naman ito sa sakit at unti-unti na itong nanghihina. Bagaman nasa ilalim siya noon ng kapangyarihan ng kanyang salamangka, ay nagawa pa rin siyang matamaan ng sibat ni Atardar na naging dahilan upang muli siyang magbalik sa orihinal niyang kaanyuan bilang aswang. Sumusuka na ito ng dugo, subalit bigla itong nagwika ng, Antingero, katapusan nyo na. Nandito na ang mga engkanto ng Beringan. Wika ni Leonardo habang hinahabol nito ang kanyang paghinga. Nang marinig ni Jacob ang mga sinabi nito, nagulat naman siya nang makita niya ang lagusang lumitaw sa isang bahagi ng baryo. Nagsisilabasan ang mga sari-saring malalaki at maliliit na elemento. Paglapit ng isang elementong yun kay Leonardo, kaagad namang nakipag-isa dito ang mangkukulam. At sinaniban nga si Leonardo ng isang malaking nilalang na mula pa sa mundo ng Beringan. Sa pagsanib ng nilalang na yon kay Leonardo, kakaibang presensya noon ang naramdaman ni Jacob. Samantala, ang demonyong gubat naman noon ay nag-aalangan na umatake kay Zed dahil sa nagawa ng maputol ni Zed ang isang binti at kamay nito. Nakaakma ng muling tumakas ang nilalang. Bumuelo pa ang demonyong gubat ng paglipad. Unyaring aatake kay Zed, subalit sumibat na ito papalayo sa pagnanais nitong muling takasan ang malademonyong gabunan na si Zed. Subalit, mabilis din yung pinagat ni Zed at agad na iwinasiwas ang kanyang tangang kadena na mabilis na pumulupot sa katawan ng nilalang. Buong puwersa niya yung hinila patungo sa kanya kahit na nananakit na ang buo niyang katawan nun dahil sa labis na paggamit ng kapangyarihan ng Diablo. Nang makalapit na sila, habang nakagapos sa katawan ng demonyong gubat ang mga kadenang nagbabaga, may bumubulong nun kay Zed sa kanyang isipan ng, Kainin mo ang kaluluwa niya at sunugin mo ang katawan niya. Sunugin mo, kainin mo, sunugin mo. Wika ng boses sa kanyang isipan nang paulit-ulit. Nanlaki naman ang mga mata ni Zed dahil sa kanyang mga narinig sa kanyang isipan habang mahigpit na hawak ang kadenang nakagapos sa demonyong gubat at tinugon niya ang nilalang na bumubulong sa kanyang isipan ng, Sino ka? Maikling tugon niya na bumubulong-bulong sa kanyang isipan. Di mo ko kilala. Matagal na panahon mo nang napapakinabangan ng aking kapangyarihan. Nalalapit na ang aking pagbabalik sa mundong ibabaw. Huwag kang mag-alala dahil sa oras na ito, ipinapaalala ko lang sa iyo na nasa katauhan mo na ako mula nung tanggapin mo ang bertud ng iyong ama. Salita ng boses sa kanyang isipan. Higupin mo ang kaluluwa ng demonyong yan. At sinasabi ko sa iyo na mas lalo ka pang lalakas. Dagdag pa ng bumubulong sa kanyang isipan. Tinugon naman yun ni Zed sa kanyang isipan ng, Hindi. Hindi kailanman mangyayari ang kagustuhan mo. Kung sino ka mang demonyo ka, hindi ko hahayaang mangingibabaw ka sa aking pagkatao. Tugon ni Zed. At matapos niya yung sabihin, buong lakas naman niyang hinatak ang kadena
dahilan upang magpaikot-ikot ang katawan ng demonyong gubat sa ere. At kasunod nun ang walang habas niyang paghataw ng kadena sa katawan ng nilalang. Yung kabilang dulo ng kadena, dahilan upang magkapira-piraso ang katawan ng demonyong gubat kasabay ng paglamon ng apoy dito at mabilis na bumulusok sa lupa at tuluyang nilamon ng impyerno ang katawan ng demonyong gubat. Matapos niya yung gawin, tumingin siya sa ibaba sa nagaganap na sagupaan ng mga aswang. Laking gulat naman niya nang makita niya ang mga nilalang na nasa harapan noon ni Jacob. At nang iikot niya ang kanyang paningin, nakita niya ang kalunos-lunos na epekto ng digmaan. Marami na ang mga nakahilata noon sa lupa, subalit ang iba ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Kahit na naliligo na ang mga ito sa sarili nilang mga dugo. Si Tandang Augusto naman ay paika-ika ng gumagalaw habang nakikipaglaban. At ang dalawa nitong kasanggang engkanto ay pinipilit lang na makipaglaban dahil sa duguan na rin ang mga yon. Sina Corazon naman nun ay nakahiga na sa lupa dahil sa malulubhang pinsala nito. Napilit namang ipinagtatanggol ni Ivan sa mga kalaban nilang nais tuluyan na itong patayin. Kukunti na lang ang mga naglalaban nun dahil sa patuloy na pagkamatay ng bawat isa sa magkabilang panig. Subalit nang tuluyan ng mapaslang ni Sed ang demonyong gubat, ay tila ba nang hina din ang mga harimu doon. Bumabalik na kasi sa pagiging normal na aswang ang mga yun at naglalaho na ang mga anyo ng mga ito na dambuhalang mga baboy na naging sanhi naman upang tuluyan ng magape ang mga yun ng mga mandurugo sa pangunguna ni Ivan na nooy puro sugat na rin ang katawan. Subalit nabaling naman ang atensyon niya kay Jacob at sa mga nilalang nakaharap nito dahil sa presensyang dala ng mga nilalang mula sa dimensyon ng piringan. Mabilis niyang tinungo ang kinaroroonan ng mga yun. Doon niya nakita na buo ang kaanyuan ng nilalang na nooy nasa harapan ng kanyang kaibigang antingero. Nagulat naman ang mga yun nang makita ng mga ito si Sed habang hawak pa rin nito ang nagbabaga niyang mga kadena. Sa pagsipat sa kanya noon ni Leonardo, agad naman itong nagwika ng Gabunan! Nagapi mo na pala ang aking kaibigang demonyo. Kaya pala nalusaw ng tuluyan ang aking tungkod na mula sa kanya. Dahil nagawa mo siyang pahinain at paslangin. Pero di bale, dahil ngayon, magkasama naman kayong mamamatay ng antingero na yan. Di ba sabi ko, ibabaon ko kayo sa lupang inyong inaapakan. Mayabang pa na wika ni Leonardo pagkatapos siyang saniban ng isang engkantong galing sa biringan. Subalit natigil naman ito nang makaramdam ng kakaibang presensya na nagmumula noon kay Jacob. Narinig ni Leonardo itong nag-uusal at ang usal na nito ay ang 7 liwanag ng langit. Subalit sa ibang pamamaraan niya yun ginawa. Iniihip ni Jacob yun sa buo niyang katawan matapos niyang mag-usal ng orasyon. Matapos niyang gawin ang bagay na yun, naglabas siya noon ng kakaibang presensya na kahit si Sed ay di nagawang manatili sa kanyang kinaroroonan dahil sa lawak ng bakod na presensya ng kaibigan niyang antingero. Nagliliwanag na noon ang mga mata ni Jacob. Nagtungo nun si Sed sa ibang direksyon upang maiwasan lamang ang lumalaganap na banal na presensya ni Jacob. Nang makita yon ni Leonardo,
na nooy na sa katawan ng isang malaking engkanto. Halos magbanggaan ang mga ngipin nito dahil sa nararamdaman nitong nakakapasong presensya ng antingero ng kanan. Halos malusaw na noon ng maliliit na elementong lumabas mula sa lagusan. Kaya naman mabilis ang mga yung tumungo pabalik sa portal na kanilang linabasan. Nagkukumahog ang mga yon sa pagtakbo. Mailigtas lamang ang kanilang mga sarili sa pagkatunaw. Subalit bago pa man nila marating ang lagusan, nahati na ang kanilang mga katawan dahil sa nasugagaan ng mga ito ni Zeda habang iwinawasiwas ang nagbabagang kadena na tuluyang nagbigay ng wakas sa buhay ng mga nilalang na tumakas mula sa presensya ni Jacob. Ang natira na lang ay ang mga malalaking nilalang nun na nananatiling nakatayo sa halili ni Leonardo. Maya-maya pa, nagwika si Jacob ng, "Masyado kang makasariling demonyo. Pati ba naman ang mga nilalang na walang kinalaman sa ating laban ay idinamay mo pa? Di na dapat binubuhay ang mga kagaya mo na walang pakialam sa iba na nagbubuwis ng buhay upang samahan ka lamang sa baluktot mong paniniwala. Humanda ka dahil maski maging sa impyerno ay susundan ka ng pagpaslang ko sa iyong kaluluwa." Binitiwan na niya ang kanyang sangkot na punong-puno ng dugo at mabilis na sumugod kay Leonardo sa kamao niya. Inihip niya ang mga orasyon niyang ginagamit noon sa kanyang sangkot. Sa ginawa namang pagsugod ni Jacob, dalawang malalaking kamay ang sumalubong sa kanya noon na mabilis naman niyang iniwasan. Halos hanggang tuhod lang kasi ng mga ito si Jacob ng mga nilalang na yon na nasa 5 ang bilang. Isang sapak ang binitawan niya noon sa isang nilalang. Nayanig ang katawan ng nilalang na yon at halos lumikha ng malakas na kalabog nang bumagsak ito sa lupa. Hinabol naman siya noon ni Leonardo na may sapi ng malaking elemento upang tapakan. Subalit napakabilis noong kumilos ni Jacob at halos di ito magawang abutan ni Leonardo. Kasunod ni Leonardo ang 3 pang malalaking elemento na humabol din kay Jacob. Subalit hinarangan naman ng mga yon ng gabulang si Zed. Natigilan ang mga yon nang makita ng mga ito ang malademonyong pagmumuka noon ni Zed habang tangan ang kadenang nagbabaga. Agad na hinataw yun ni Zed ng kadena. Pero nagulat siya nang sanggahin ito ng nilalang dahil sa tumalbog lamang yun sa balat ng nilalang. Ngunit nag-iwan yun ng malaking marka na mayroong mga baga. Napasigaw noon ang nilalang dahil sa sugat na kanyang natamo dahil sa ginawa niya. Pilit naman siyang dinakma ng malalaking kamay ng mga nilalang, subalit di siya magawang huliin ng mga ito dahil sa hindi siya maabot ng mga yun. Sa tuwing siya ay lumilipad papaitaas, nilulundagan na siya ng iba sa mga yun, subalit bigo pa rin ang mga ito na siya ay huliin. Sa mga kaganapan naman noon kay Jacob at Leonardo, tumitimbwang naman noon si Leonardo sa tuwing makakatanggap ito ng malalakas na atake mula sa antingero. Mabilis din naman yung bumabangon at nagpapakawala ng malalakas na sapak gamit ang malalaking kamay ng elemento. Nang sa di sinasadyang pagkakataon, isang atake mula kay Leonardo ang direktang tumama noon kay Jacob na naging dahilan upang tumilapon ito ng napakalayo at halos sumalampak ito sa mga kabahayang naroon sa baryo. Ininda ni Jacob ang pagtama nun sa kanya. Idagdag mo pa ang pagtama niya sa matitigas na bahagi ng mga bahay doon sa baryo. Subalit di niya yun masyadong dinamdam dahil sa may puder at bakod siya noon sa katawan.
Ngunit tumatagas na sa kanyang bibig noon ang kanyang tugo. Epekto na rin ng mga ginagamit niyang mga orasyon. Malaki ang nagiging epekto nun sa kanya dahil sa labis na paggamit niya dito sa unang pagkakataon. Nang makita ni Leonardo ang pagtilapon nun ni Jacob sa ataking kanyang ginawa, humalakhak lang naman ito ng napakalakas. Subalit nakakaramdam na rin ito ng panghihina kahit na nakasanib sa kanya ang isang elemento. Humihina na rin kasi ang espiritual na lakas ng engkanto dahil sa dami ng ataking natanggap nito mula kay Jacob. Matapos humalakhak ni Leonardo, mabilis niya noong tinungo ang kinalagpakan ni Jacob. Pagdating niya doon, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat dahil sa wala doon ang antingero. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid. Subalit di niya makita si Jacob. Nang ilang sandali pa, lumitaw nun si Jacob sa bubungan ng isang mataas na bahay habang matalim na nakatitig kay Leonardo ang nagliliwanag nitong mga mata. Na humihiyaw pa noon si Jacob sa mangkukulam dahil sa inakala niyang napakahina niya, si Jacob. Subalit nagulat at nanlaking muli ang mga mata niya noon nang marinig niyang muling mag-usal noon si Jacob. Itinikom ng mahigpit noon ni Jacob ang kanyang mga kamao, kasabay ng pag-uusal ng sibat ni Atardar, at ipinakapit niya yon sa kanyang kamao. Matapos yon ay sumigaw ng malakas si Jacob, kasabay ng buong lakas niya noong paglundag mula sa bubong ng isang bahay upang umatake kay Leonardo. Inihaya niya noon ang kanyang kamao na punong-puno ng orasyon kay Leonardo. Sinabayan naman yon ng mangkukulam at sumugod din ito ng pagsapak kay Jacob. Nalusaw naman ang kamao ng malaking elemento nang lumapat ito sa kamay ng antingero na may usal ng sibat ni Atardar. Wala namang nagawa noon si Leonardo kundi ang sumigaw habang hinihintay na tumama sa kanya ang pagsapak ni Jacob, na winasak ang kamao ng malaking elemento. Sa pagtama nun sa katawan ni Leonardo, tumalsik naman ito at humiwalay sa katawan ng elemento na sumanib dito. Naglaho na ang elementong yun kasabay ng pagbagsak ni Leonardo sa lupa. Habang nakikipaglaban naman noon si Sed sa tatlong nilalang, hataw dito, hataw doon. Yun ang ginagawa ni Sed habang malikot na lumilipad sa ere upang di siya magawang dakmain ng mga elemento na yun. Ngunit nang dahil sa sobrang sakit na ng katawan niya nun, nahawakan siya ng isang nilalang sa paa at naibalibag sa lupa. Halos takasan siya ng kanyang wisyo nun dahil sa lakas ng pagkakahampas sa kanya ng nilalang sa lupa. Huminto na noon ang labanan sa pagitan ng mga natitirang buhay na mga mandurugo at aswang na harimudon, dahil natoon ang pansin nila sa nagaganap na labanan sa pagitan ni Sed at Jacob kontra kay Leonardo at mga engkanto ng piringan. Si Tandang Agosto naman noon kasama ni Jose at itim na tikbalang ay nakasandal na lamang sa bangkay ng mga aswang habang walang kibong pinapanood ang nagaganap na labanan. Nanghihina na noon si Tandang Agosto dahil sa nagamit na halos nito ang kanyang lakas na pisikal at espiritual. Balik na tayo kay Sed at Jacob. Halos maramdaman na noon ni Sed ang pagbigat ng kanyang katawan dahil sa walang sawa siya noong pinaulanan ng malalakas na suntok ng mga elemento. Unti-unti nang dumidilim ang kanyang paningin noon dahil sa labis na ang pinsala niya noong natatanggap
mula sa mga nilalang. Naiisip na niya noon na yun na ang kanyang katapusan dahil sa tinatakasan na siya ng kanyang diwa noon. Nang biglang, "Hoy! Anong ginagawa mo? Susunod ka na ba sa iyong ama sa impyerno? Bumangon ka! Lumabang ka! Tandaan mo, may pamilya kang naghihintay sa iyo. Bibigyan kita ng sapat na lakas upang talunin ang mga kutong lupang yan." Muling wika ng boses sa isipan niya. "Bangon! Bangon! Bangon!" Dagdag pa na pabulyaw na wika nito sa isipan ni Sid. Nang marinig yun ni Sid, di naman siya sumagot pa, pero sa isip niya, tama ang boses sa kanyang kaisipan na may mga umaasang uuwi siya ng buhay sa kanyang mga pamilya. Ayaw niyang biguin ang mga yon. Kaya naman idinilat niya noon ang kanyang mga mata at buong lakas niyang sinangga ang isang malaking kamao na tatama naman sana sa kanya noon. Naramdaman ni Sid ang mainit na daloy ng enerhiya noon na nagmumula sa birtud niyang tangan. Agad niyang hinagilap noon ang mga kadena at nang madampot at mahawakan niya ang mga yun, yung mga dating nagbabaga lamang ay tuluyan ng umapoy. Na nakapagtataka namang hindi siya napapasok. Ipinagkibit balikat niya lamang ang mga pangyayaring yun at tinignan niya noon ang mga elemento ng nagbabaga niyang mga mata. Mabilis niya noong ikinampay ang kanyang mga pakpak at muling lumipad sa ere. Iwinagayway niya noon ang kanyang mga kadena na mayroon ng nagsisitalsikang mga baga. Matapos niyang gawin yun, mabilis niyang inatake ang mga elemento kasabay ng buong lakas niyang pagwasiwas ng kanyang mga kadena. Pagtama nun sa isang nilalang, umiwalay naman ang mga braso nito na ginamit na pangsangga sa kadena ni Sid, na nooy nag-aapoy na. Halos umiyak noon ang nilalang dahil sa paghiwalay ng braso nito sa katawan. Nang makita noon ni Sid ang mga pangyayari, napangisi na lamang siya noon kasunod ng mabilis nitong ginawang mga pag-atake. Pinaulanan niya noon ng paghataw ang mga elemento na naging dahilan upang magkapira-piraso ang katawan ng mga yon. Naglaho na lamang sa paligid ang mga elementong yon matapos yung gawin ni Sid. Matapos ang mga kaganapan, bigla na lang nabitawan ni Sid ang mga kadena. Nakaagaran din namang agad na naglaho. Tapos, nawalan nun ng malay si Sid habang ito ay nasa ere pa. Dahil sa naglaho na rin noon ang ipinahiram na lakas sa kanya ng dyablo. At bumulusok ito pa ibaba sa lupa. Kasabay pa noon ang pagbalik niya sa pagiging tao. Sa mga kaganapan naman noon kay Jacob, marahan itong lumapit sa mangkukulam habang nakataas pa rin ang presensya ng kanyang bakod sa katawan. Nang makalapit na siya noon sa mangkukulam, nagwika siya ng, "Ngayon, demonyo, oras na para ilibing ka. Maging maligaya ka sana sa piling Satanas." Wika ni Jacob habang marahang inaangat ang ulo ni Leonardo. Matapos niyang sabihin yun, buong lakas niyang inundayan ng suntok si Leonardo sa kanyang muka at dibdib. Na naging dahilan upang tuluyan na itong pumanaw. Tumayo na si Jacob upang lumapit kay Sid, na noon ay nakahandusay na walang malay sa lupa.
habang lumalapit siya dito. Subalit habang lumalapit siya noon sa kinaroroonan ni Sid, ay unti-unti nang lumalabo ang kanyang paningin at sumusuka na rin siya ng dugo. Ilang sandali pa ay bumagsak na rin siya noon sa lupa habang inaabot ang palad noon ni Sid. Maya-maya pa ay nawalan na rin siya ng malay habang sinasambit ang pangalan ng kanyang kaibigan. "Sid," huling wika ni Jacob bago tuluyang magsara ang talukap ng kanyang mga mata. Sa pagbagsak noon ng dalawang magkaibigan sa lupa, tuluyan na din namang nanahimik ang buong paligid dahil sa tuluyan ng nagwakas ang madugong digmaan. Pilit namang tumayo noon ni Tandang Agusto upang tunguhin noon ang dalawa. Sumunod na rin noon ang mga natira pang mga mandurugo na maswerteng nakaligtas sa kamatayan. Ilan na lang sila noon dahil sa 8 na lang ang natira noon sa kanila. Nang makalapit na sila sa dalawang magkaibigan, agad nilang pinulsuhan ang mga yun upang alamin kung sila ay buhay pa. Matapos nila yung gawin at nang mapagtanto nila na humihinga pa ang mga ito, ay kaagad nilang pinasan ang dalawang magkaibigan upang iuwi sa baryo ng mga mandurugo at doon na lang gamutin ang mga yun bago nila tuluyang lisanin ang lugar. Mas pinili muna nila noon na sunugin ang mga bangkay ng mga aswang na napas lang sa digmaan. Idinamay na rin nila noon ang mga bahay sa buong baryo. Ilang araw ang makalipas mula nung naganap ang madugong digmaan. Natagpuan na lang ng magkaibigan ang kanilang mga sarili na nakahiga sa papag nang sila ay magkamalay. Puro benda ang katawan nila noon at puro sila may tapal ng mga halamang gamot. Pinilit nila noong bumangon, subalit di nila yun magawa dahil sa sakit ng katawan nilang nararamdaman. Tunay ngang malubha ang pinsala na kanilang natamo sa labanan. Subalit magpasaganon pa man, masaya naman sila dahil natapos na nila ang misyon na inatang sa kanila ng kanilang pinunong antingero. At marami rin silang natulungan na ordinaryong mga tao sa lugar ng Dumalag. Mga iho! Sa wakas, nagising na rin kayo. Huwag niyo munang igalaw ang mga katawan niyo dahil sa di pa magaling ang mga pinsala niyong natamo. Wika ni Tandang Agusto nang makita nito ang dalawang magkaibigan na puwersahang bumabangon pagkapasok nito sa kubo. Tang, kumusta ang naging resulta ng ating labanan sa mga hari mo doon? Saka, salamat po sa panggagamot niyo sa amin. Wika naman ni Jacob pagbungad sa kanila ng matanda. Sobra akong nagagalak dahil sa matagumpay nating nalipol ang mga salot na mga aswang dito sa lugar ng Dumalag. At siya nga pala, mga iho, gusto ko lang malaman nyo, 5 araw na rin kayong nagpapahinga at lubos akong nagpapasalamat na dahil nagising na rin kayo. Alam nyo, marami ang naghihintay sa inyong paggising. Tugon na wika ni Tandang Agusto kay Jacob. Tang, kumusta ko sina Corazon at iba pa? Wikang tanong naman ni Sid sa matanda. Ay, ikinalulungkot ko, iho. Subalit iilan na lang ang natirang buhay sa kanila na sumama sa labanan. Tanging ang mga mandirigma lamang ng kanilang lahi ang maswerteng nakaligtas sa digmaan. At si Corazon na kanilang pinuno nga, ang kasalukuyan ding nagpapagaling kasama ng iba pa. Sagot ni Tandang Agusto. Ako naman konting pahinga lang ang kinailangan ko upang gumaling
Dagdag pa nito, makalipas pa ang ilang araw ay tuluyan nang naging mabuti ang kalagayan ng mga ito, pati na rin sina Corazon at ang mga sugatang mandirigma ay tuluyan na ring gumaling. Pagsapit ng kinabukasan, halos magdiwang sila noon sa baryo ng mga mandurugo dahil sa wala ng manggagambala na mga salot na aswang sa lugar ng Tumalag. Matapos ang masayang pagsasalo-salo, nag-uusap-usap muna sila noong lahat. Seth? Anong plano mo? Ngayong natapos na ang digmaan? Gusto mo bang ikaw na ang mamuno sa aming mga mandurugo? Malugod namin yung tatanggapin kung sakali man. Tanong ni Corazon kay Sed. Wala po akong balak agawin sa inyo ang pamumuno, binibining Corazon. At kung naisin ko man, hindi ko na magagampanan dahil sa may sarili na rin akong pamilya at marami ang umaasa sa akin na ako ay babalik sa lugar ng aming angkan. Maaari naman kayong bumisita doon kung nanaisin nyo. Bukas ang aming baryo para sa inyo. Kung gusto nyo, markahan nyo ako, binibini, para madali nyong matunton ang aming lugar sa Sagay. Wika ni Sed. At doon ay agad namang lumapit si Corazon kay Sed at yumakap. Salamat. Salamat, Sed. Maikling wika nito habang nakayakap kay Sed habang tumutulo ang mga luha, kasabay ng pagbibigay niya ng marka sa binata. Walang anuman po, binibining Corazon. Tugon ni Sed. Matapos ng kanilang pag-uusap, pinagpasyahan na nila noong magpaalam ng pormal sa mga mandurugo para sa susunod pa nilang misyon na kailangang puntahan sa Istansya Iloilo. Naunawaan naman sila ng mga mandurugo, pero bago sila umalis nun, inalok sila ni Corazon na gamitin ang ilan sa mga alaga nitong hayop na pwedeng gamitin sa paglalakbay. Meron dong mga kalabaw at mga kabayo na alaga ang mga mandurugo. Di naman na yun tinanggihan ng magkaibigan dahil sa mas mapapadali ang kanilang paglalakbay kung gagamit sila ng mga hayop na pwedeng sakyan. Matapos yun, tuluyan na nga silang nagpaalam sa mga mandurugo at muli nang umusad sa paglalakbay. Habang pinapatakbo nila noon ng marahan ang mga kabayo, napasipat naman sila noon sa kanilang hulian nang makarinig sila ng halinghing ng isa pang kabayo. At pagtingin nila dito, nakita nila si Tandang Agusto na nakasakay din sa kabayo na mabilis na nagpapatakbo upang humabol sa kanila habang sumisigaw ng, Mga iho! Mga iho! Hintayin niyo ako! Pasigaw na wika ni Tandang Agusto. Nang marinig at makita nila noon si Tandang Agusto, tumigil muna sila noon pansamantala upang hintayin ang matanda. At nang makalapit na ang matanda sa kanila, Nako, Tang, pasensya na ha. Saan ho ba kayo nanggaling? Agad na tanong ni Jacob. Nagbawas lang ako mga iho. Tugon ng matanda. Nako, pasensya na din. Pero gaya nga ng sinabi ko sa inyo, di ba? Pagkatapos ng misyon natin dito, sasamahan ko pa kayo sa sunod pang mga misyon nyo. At pag natapos na tayo, saka na lang ako babalik dito. Yun kung hindi ako susunduin ni kamatayan sa digmaan. Dagdag pa nito na may kasamang pagbibiro. Matapos ng kanilang pag-uusap, itinuon na nila noon ang kanilang atensyon sa daan upang magpatuloy sa paglalakbay. Pinapatakbo nila noon ang kanilang mga kabayo
upang mas mabilis ang kanilang pag-usad. Mas pinili nila noon na sa kabundukan dumaan upang di gaanong malayo ang kanilang lalakbaying daan. Makalipas ng ilang oras, narating nila ang lugar ng Pontevedra, kung saan sila naghanap ng mga makakainang lugar. Nakakita sila doon ng isang kainan sa may tabi ng daan, sa malapit sa merkado. Doon ay pinili muna nilang mananghalian. At habang kumakain sila sa lugar, may pumasok na 5 kalalakihan sa loob ng kainan. Naupo ang mga yun malapit sa mesang inuupuan ng 3. Tinawag ng mga yun ang isang tindera at umorder ng kanilang pagkain. Makalipas ang ilang minuto, patapos na silang 3 noong kumain, at pagkabayad nila sa kanilang kinain, lalabas na sana sila sa kainan noon nang biglang hinampas ng isang lalaki ang kanyang kamay sa mesa at tinawag silang 3. Halos magulat ang lahat noon, ang mga taong kumakain doon. Ay, kayong 3. Saglit lang. Dayo kayo dito, di ba? Baka naman pwedeng mahingi namin yung sibat at sangkot nyo, mga Ginoo. Tsaka, lahat na ng gamit nyo na pwede naming pakinabangan ay ibigay nyo na sa amin. Wika ng isang lalaki na medyo maangas ang boses. Tsaka yung mga kabayo sa labas. Sa inyo din ba yon? Tinugon naman yun ni Tandang Augusto ng, Ang mga tao nga naman, mas nakakatakot pa kaysa sa mga elemento ng kalikasan. At bakit naman naming ibibigay sa inyo, Ginoo, ang mga gamit namin? Wala ba kayo nito? Bakit di kayo magtrabaho upang magawa niyong makabili ng bagay na gusto nyo? Di yung mangungulimbat kayo ng mga gamit ng mga dayong nagdaraan dito sa lugar nyo? tugon ni Tandang Augusto sa winika ng lalaki. Bakit naman, Tanda? Sino ka ba? Dayo ka lang dito sa lugar namin eh. Baka gusto niyong itumba namin kayo dito mismo. Diyan sa kinatatayuan nyo. Sagot ng isa pang kasama ng mga lalaki. Bakit di nyo gawin, Ginoo? Maraming tao dito. Marami ang aming mga testigo na di kami ang nagsimula ng gulong gagawin nyo kung sakali. Muling tugon ng matanda. At doon ay inilibot ng mga lalaki ang kanilang paningin sa loob ng kainan at doon nila nakita ang mga taong nakatingin lahat sa kanila. Maging ang may-ari noon ng kanilang kinainan ay nakatingin din sa kanila. Kaya naman walang nagawa ang mga lalaki kundi ang mauna nang lumabas. At sa paglabas ng mga ito, dinuro pa ng isang lalaki sila habang masamang nakatingin sa 3. At pagkatapos ay tuluyan nang umalis ang mga yun nang hindi nagbabayad sa kahera ng karinderya. Maya-maya pa, lumapit na sa 3 nun ang may-ari ng karinderya. At nagwika ito ng, Naku, mga Ginoo, pagpasensyaan nyo ng mga yun ha? Ganun talaga ang mga bandidong yun. Ginagawa nila ang gusto nilang asal porket kinakatakutan sila ng mga tao dito sa aming lugar. Wika ng may-ari ng karinderya. Kilala niyo ho ang mga yon, Manong? Bakit niyo ho hinahayaan sila sa kanilang mga gawain? Wala ho ba kayong kakayanang umalma doon? Tanong naman ni Jacob. Ay, sa totoo niyan mga Ginoo, para kaming alipin ng mga yan. Minsan pera ang hinihingi nila sa aming mga naghahanap buhay. Halos lahat sila, buong araw na umiikot dito sa lugar para lamang mangulimbat ng pera. Pag di ka nagbigay, bugbog ang aabutin mo sa kanila. Pati ang mga dayong nagdaraan, di nakakaligtas sa kanila. Ang masakit pa doon, pag minalas-malas pang mga dayo, di na sila nakakalabas ng buhay dito sa lugar namin.
dahil sa mga bandidong yan. Wika ng nagmamay-ari ng karinderya. Kaya mag-iingat ho sana kayo mga Ginoo. Walang awa kung pumaslang ang mga yan. Dagdag pa nito. Nang marinig yun ng tatlo, ngumiti lang naman sila nun sa lalaki at siya katuluyang nagpaalam. Ipinagkibit balikat na lang nila nun ang kanilang mga nasaksihan dahil sa di na nila sakop ang pumuksa ng mga ordinaryong tao. Pero kung pagkakataon ang magtutulak sa kanila para gawin ang bagay na yun, ay mapipilitan silang patulan ang mga ito. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakbay, habang nakasakay sa kabayo, pinili muna nila noon na magpahinga sa isang banda ng kagubatan. Huminto muna sila noon sa isang bahagi kung saan meron isang malaking punong naroon. Itinali muna nila ang kanilang mga kabayo sa madamong bahagi para manginain. Paglipas ng mga oras, di na nila namalayan na nakaidlip na pala sila sa kanilang pagpapahinga. Nang biglang, isang malakas na sapak nun ang gumising kay Jacob. Kaya naman napabalikwas ito at nagising na rin ang dalawa dahil sa pangyayari. Pagmulat nila ng kanilang mga mata, tumambad sa kanila noon ang grupo ng mga kalalakihan na puro armado ng mga baril at may mga ilan na nagtatangan ng mga suntang. Nang mga oras na yon ay mataas pa ang sikat ng araw, subalit wala ng ibang tao sa paligid dahil sa malayo na yon sa baryo. Tignan mo nga naman. Nagkita ulit tayo mga Ginoo. Ngayon, wala nang ibang tao ang magiging saksi kung sakali mang paslangin namin kayo dahil sa inyong kapangasan na kami ay tanggihan sa harap ng maraming tao sa baryo. Wika ng isang lalaki na nakaalitan nila sa karinderya sa baryo. Tumayo naman agad ang tatlo noon sa kanilang pwesto habang pinapahid ni Jacob ang dugo sa kanyang labi upang harapin ang mga lalaking yon na nasa 5 ang bilang. At sa kanilang pagtayo, nagtawanan pa ang mga panauhin sa kanilang harapan. Agad na lumapit sa kanila ang isa sa mga yon at itinutok ang baril nito sa dibdib ni Jacob. Ngayon mga Ginoo, ibigay nyo ang aming nais. Kung ayaw niyong tadtarin namin kayo ng bala. Wika ng lalaking tumutok ng baril kay Jacob. Matapos yung sabihin ng lalaki, sinenyasan nito ang isa niyang kasama upang kunin ang mga gamit ng tatlo. Nang akma ng kukunin ng isang lalaki ang mga gamit ng tatlo, bigla naman itong natigilan nang magwika si Jacob ng, Manong, bakit di mo subukang iputok ang armas na tangan mo? Doon nyo palang malayang makukuha ang nais nyo sa amin. Seryosong wika ni Jacob. Dahil sa sinabi ni Jacob, napatingin naman sa kanya nun ang dalawa niyang kasama. Maging ang mga kasama ng lalaking may hawak ng baril ay nagulat din sa sinabi nito. Ngunit habang nangyayari yun, nag-uusal na si Jacob ng pambakod at puder sa katawan upang maiwasan ang pagbaon ng mga bala sa kanyang katawan. Mga ilang sandali pa, umatras ng bahagya ang lalaking may hawak ng baril na nakatutok kay Jacob. At ang mga kasama nito ay ikinasa na rin ang kanilang mga baril at itinutok kay Jacob. Ilang segundo pa ang lumipas, biglang ngumisi ang mga lalaki at walang pag-aatubiling kinalabit ang mga gatilyo ng kanilang mga baril. Inulan noon ng bala si Jacob habang nasa likuran nito ang dalawa niyang kasama. Subalit matapos magpaputok ng mga lalaki, laking gulat naman ng mga ito nang makita ng mga ito nang walang kahit isa sa mga bala nila
ang nagawang bumaon sa katawan ni Jacob. Naipon lang noon ang mga tingga sa paanan ni Jacob. Nang humupa na ang mga putok ng baril, nagwika si Jacob ng, "Paano ba yan, mga Ginoo? Di nyo ko napatay. Siguro pwede kami naman." Mapanindak na wika ni Jacob. Matapos sabihin yun ni Jacob, pinalibutan nilang tatlo ang grupo ng mga kalalakihan. Maya-maya pa ay tinigal po nila ni Tandang Augusto ang mga lalaking yon na naging sanhi upang hindi makagalaw ang mga yon sa kanilang kinaroroonan. Si Sid naman ay pinagkiskisan niya ang mahahaba niyang kuko sa harap ng mga yon. Napapalunok na lang ng laway ang mga yon at bulubulutong na ang pawis na lumalabas sa kanilang mga noo dahil sa takot. Ilang sandali pa, lumapit si Tandang Augusto sa isang lalaki habang pinapagapang sa kamay nito ang isang maitim na alakdan.